Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, eto nakita ko yung video ni Ferdinand Topacio, abogado ni Arnie Tevez. Nako, bumubula po yung bibig sa sobrang pagkapahiya sa nangyaring pagpapauwi dito sa kanyang kliyente na matagal nagtago doon sa Timor-Leste. Alam niyo po, syempre hindi nila ipapakita ang kanilang kumbaga pagkatalo, mayabang pa rin syempre at arrogante pa rin. Yung kung ano-ano pa rin ang mga pinagsasabi. Ngayon po naisipan kong reaksyonan kasi nga po nakakatuwa dahil hindi natin inaasahan talaga na maiuwi si Arnie Tevez ngayong taon na ito. Inaasahan natin maiuwi siya pero hindi ganito kadali. Ang alam natin baka more than 5 years ganyan na talagang mahihirapan ng ating gobyerno na mapauwi si Tevez. Pero di ba? Gobyerno na ng Timor-Leste ang nagdesisyon at nakita nila na malaking peligro, malaking kumbaga problema sa kanila ang pananatili ni Arnie Tevez doon sa Timor-Leste dahil nga po bukod sa ito ay wanted na kriminal dito sa Pilipinas, nakakasira po ang pag-i-stay ni Arnie Tevez doon sa Timor-Leste. Nasisira po ang image ng Timor-Leste dahil nakikita sila o natitignan sila na bilang takbuhan ng mga pugante, takbuhan ng mga wanted dito sa Asia o kahit saan man sa panig ng mundo. Ngayon po ito si Ferdinand Topacio, syempre hindi niya matanggap at syempre malaking dagok sa kanilang kliyente to. At kumbaga hindi nila inaasahan na ganito po kadali, ganito kabilis ang mangyayari. Maaring naiisip nila na mapapauwi si Tevez pero hindi po ganito kabilis katulad na nangyari. So ito po yung video niya, reaction na natin. Naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat noon po 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalo-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede nating sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na ng mga gumawa ng mga testimonyang yon at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto. Matibay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos po makitang nakaposas pati po naka-chain yung paa ni Representative? Siyempre po kahit naman sinong ina mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak, samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya, pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi kanina manakels pati paa na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa actually, hindi naman po mga Pilipino ang naggawa ng pagpoposa sa paa ni Arnie Tevez. Nakita ko dun sa video na mga Timor-Leste PNP, Timor-Leste official ang nagposas po doon sa paa ni Arnie Tevez. Hindi naman siguro yun na gugustuhin ng ating NBI chief Jaime Santiago. At pag-akyat ni Arnie Tevez doon po sa eroplano, protocol daw po napusasan siya sa kamay. At sinabi nga ni Jaime Santiago, sabi nga niya, wag na lang sa paa. Wag daw po sa paa. Sinabi po yan, narinig ko yan. Tignan natin kung nandito pa yung video.
Nakita ko yan sa GMA yata. Tignan natin kung nandito pa siya. Okay, hanapin natin. Kasi hindi naman po kagustuhan ng ating ng ating NBI chief. Ito. Wag nyo na lagyan sa pa. Kahit sa kamay, huwag na sir, hindi na matatakas. Hindi, protocol sir, protocol sir. Huwag nyo nang lagyan sa paa. Huwag nyo nang lagyan sa paa. Pero yung sa kamay ay hindi po pwede. Kahit nasabi mo hindi ka tatakas, 'di ba? Ikaw ay hinuli at kailangan nila na makasigurado na hindi ka gagawa ng kahit anong masama. Paano kung sa habang nasa himpapawid, 'di ba? Gumawa ng drastic measure itong si Arnie Tevez. So kailangan po siyang pusasan at pinusasan lang po siya sa kamay. Nakita natin sa isang video na nakaupo sila sa eroplano, binabasahan si Arnie Tevez ng Miranda rights at nakaposas lang po ang kanyang kamay. So kamay lang po ang pinusasan kay Tevez. So ako, ito ay kumbaga paglilinaw, hindi po ito kagustuhan ng ating mga NBI chief, DOJ, mga personnel doon sa Timor-Leste. Ito po ay ginawa kay Tevez ng mga opisyal ng Timor-Leste. Pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Tevez, at hindi lang sa mga Tevez, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Attorney Harry Roque. Marami po kasi Pangulong Duterte ka po mismo may ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila, kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung Ayan. So hindi naman totoo na nangingidnap ang ating gobyerno at hindi naman talaga po pwede yun. Kumbaga ginagamit lamang ng kampo ni Tevez ang naratibo ng pagkikidnap o kinidnap siya para idamay o igaya o isama sa nangyari kay Digong. Diba si Arnie Tevez ay wanted ng bansang Pilipinas at nagtago sa Timor-Leste. So kailangan po na umaksyon ng Timor-Leste. Sinabi nila ayaw na nila sa isang puganteng kriminal katulad ni Tevez na nagtatago sa kanilang bansa dahil ito ay threat to national security at nasisira ang kanilang bilateral relationship sa Pilipinas. So walang pagkikidnap kasi po ang sinasabing kinidnap ay pumunta doon ang ating DOJ o ang NBI o ang AFP o ang PNP. Tapos dinukot nila si Tevez doon sa loob ng bahay, hindi dumaan sa gobyerno ng Timor-Leste at sa pilitang inuwi dito sa Pilipinas. Yun tingin ko baka pagkikidnap yun. Walang pakikipagtulungan sa gobyerno ng Timor-Leste. Pero yung katulad nito na meron naman pong pakikipagtulungan sa gobyerno ng Timor-Leste at mismong Timor-Leste po ang nagpalayas, nagpatapon at nagpauwi kay Tevez, wala pong pagkikidnap, wala pong pangingidnap na nangyari. At ibang-iba po ang sitwasyon ni Digong kay Tevez. Huwag po sanang ihalin tulad si Arnie Tevez kay Digong dahil magkaiba po yun. Pareha silang mga mamamatay tao pero magkaiba ang kanilang sitwasyon. I-arrestuhin po si Representative. Nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandyan na po yan.
narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Wala kang magagawa. Yun lang ang masasabi natin dito. Wala kang magagawa. Yun ang desisyon ng Timor-Leste. Nakikiapid na lang nga kayo, nakikisampid na nga lang kayo dyan sa Timor-Leste, di ba? Kumbaga si Tevez, pinagpipilitan niya yung sarili niya doon sa Timor-Leste para siya po, di ba, ay patuloy na makapagtago sa hustisya. Ngayon, mas pinili po ng Timor-Leste government ang kapakanan ng kanilang bayan, kapakanan ng mga Timorese people, at ayaw na nila sa kriminal na nagtatago sa kanilang bansa. Kaya pinatapon nila si Tevez pabalik dito sa Pilipinas. So, wala kayong magagawa. Di ba, nakikisampid lang kayo Kumbaga si Tevez doon ay parang bisita lang, na nagmatapang, nagmagaling, nagyabang, at namuhay na doon, ayaw nang umuwi. Ngayon, di ba, ayaw na ng Timor-Leste. Igalang nyo ang desisyon ng Timor-Leste. Respeto, di ba, sa Timor-Leste government. Ano to, part ng harassment ng administrasyon? Opo. Anong din ng administrasyon? Bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos. Kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy yan? Ito, unang-una, ito nga pong si Congressman Tevez na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagbabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po ay last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Paano nangyari? Anong connection? Anong connect ng San Juanico Bridge at ng EDSA sa pagkakahuli kay Tevez? Ano ang connection ng sinasabing hunger at kakulangan daw sa achievement para gawing pangtakip buta si Arnie Tevez? 2 taon na tong problemang si Arnie Tevez, di ba? 2 taon na tong hinahabol, hinahanap at pinapauwi. So paano nangyari na ito pang si Arnie Tevez ang magiging panakip butas dito sa sinasabing problema ng bayan? Wala pong problema o wala pong koneksyon ang problema ng bayan kay Tevez. Si Tevez ay inuwi dahil kailangan niyang humarap sa hustisya na hinahanap po ng mga biktima na nangyari kay Gobruel Degamo. Walang koneksyon yun. Saka isa pa, anong lack of achievement? Si Kibulok nahuli. Diba naipakulong? Si Kibulok. O si Digong. Naisuko sa ICC. Anong lack of achievement? 20 pesos per kilo ng bigas na isa katuparan. At yung pong doon sa San Juanico Bridge, abay napapanahon na, abay napakatanda na po nung tulay na yon at kailangan nang i-rehabilitate. At hihintayin pa ba ang isang trahedya bago ito i-rehabilitate? Pipiliin pa ba ng ating gobyerno na mayroong bumagsak na mga sasakyan dyan? Katulad na nangyari doon sa pinagawa ni Digong na tulay doon sa Cagayan ba yun? Sa Isabela. Hihintayin pa ba yung ganong sakuna bago ipagawa ang San Juanico Bridge? Diba? Ay nako, talaga si Topacio magaling tumang mag-segue, manise, gumawa ng kwento at kumbaga linlangin ng taong bayan sa tunay na nangyayari, sa tunay na issue. Ang issue dito, si Tevez nagtago. Diba? Kung walang kasalanan, bakit magtatago? Si Laila de Lima nga, diba? Ang tagal niyang kinulong kahit wala siyang kasalanan, hindi siya nagtago.
Yun lang pong mga nagtatago ang may kasalanan. Yung mga takot na takot maparusahan, yun ang nagtatago katulad ni Tevez. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas, the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno, yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Walay, deadma. Paano yan? Sana lamang po, ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago, na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen, na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination, and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente, mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be limited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. Okay na? Bumubula bungangan yan ni Topacio. Paano nangyari yun? Nakausap niya naman si Tevez, di ba? Saka isa pa, hindi rin alam ng mga siguro ng NBI, DOJ ang timetable ng pag-uwi ni Tevez. Hanggang ngayon nga habang nire-record ko tong video na ito at meron akong nakitang mga live coverage, hindi pa rin po nila alam kung dumating na ba sa Maynila si Arnie Tevez. 11:40 na po ngayon ng gabi. 11:40 na itong nire-record kong video. Wala pa rin po si Arnie Tevez doon sa Villamor Air Base. Para ma-check natin, tignan natin. Punta tayo dito sa punta tayo dito sa GMA News. Ayan. Kasi yan yung nakita ko kanina naka-live tignan natin kung lumapag na ba si Arnie Tevez. Para makita po si Opo. Yung iba nasa abroad kasi inaharas din kasi. Tanong natin doon sa gwardiya. Ano sabi? Ito si Topacio din. May response naman tayo? Kasi nangako si Director Santiago Ayan di ba? Hindi pa rin nga alam Nagbabala ang MMDA laban sa mga hindi pa po alam ng Inaabangan na ang paglapag sa Villamor Air Base ng eroplanong sinasakyan ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. May live report si Jamie Santos. Jamie? So eto po in-upload in-upload nila kanina lang. Tignan natin kung anong oras. 16 minutes ago. 18 minutes ago, breaking, former Representative Arnie Tevez has arrived in Villamor Air Base after a short stopover in Davao earlier. Nandun na daw po, nandun na daw po sa Villamor Air Base. Etong si Arnie Tevez, di ba? Ngayon lang, kakababa lang. But her mother, hindi po hindi pa po natin nung ako'y bago mag video. Wala pa nung tinignan ko. 18 minutes ngayon 19 minutes na ako nga nagre-record. Magna 19 minutes na. Ayan, saktong 19 minutes. Kaya hindi ko alam na si Arnie Tevez ba'y nasa Villamor Air Base na o wala pa. Diba? Hindi rin alam ng NBI at hindi alam ng DOJ kung anong oras sila lalapag ng Villamor Air Base, anong oras darating si Tevez doon. So ngayon, itong si Topacio namimilit po na makapasok na doon sa hangar ng Villamor Air Base kasi nandun na daw si Tevez, lumapag na. Pero syempre, di ba may mga booking process pa yan baka si CIDG chief
General Torre na ngayon ay magiging PNP chief na, baka isa to sa mga nag-aabang kaya Arnie Tevez sa paglapag niya doon po sa NAIA o doon sa Villamor Air Base, kasi nga 'di ba si IDG po ang magbibigay ng warrant of arrest sa kay Arnie Tevez, or pwedeng ang CIDG o ang PNP po ay mag-escort lamang kay Arnie Tevez, kasi kaninang hapon ay nabasahan na nga pala ng Miranda rights etong si Arnie Tevez. So hindi totoo na pinagdadamot sa kanila si Arnie Tevez. Baka hindi rin alam ng DOJ kung anong oras sila lalapag, kaya hindi rin nila masabi kay Ferdinand Topacio. Si Topacio naman, konting pag-intindi lang, hindi yung puro sa inyo papabor. Pumabor na nga sa inyo ang lahat nito, 2 taon. 2 taon nang pumabor sa inyo, tapos ngayon, di ba, hindi pa mapagtiisan itong si Topacio? Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Hindi po haharap. Ayaw po, hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihain po May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at mahagkan ang kanyang anak na 2 years more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon makikita niya nakaposas pa. She's in her late 70s, I believe. Aba, hindi nakasalanan ng gobyerno yan kung nakaposas si Tevez na harap sa kanyang ina, dahil si Tevez ay may kinakaharap na kaso kahit naman sino yatang ina na matino na alam niya na merong katarantado ng kanyang anak, 'di ba? Tatanggapin na meron talagang kasalanan ang kanyang anak. So sana ganoon, 'di ba? Hindi konsentidorang nanay, yung nanay ni Arnie Tevez. Kasi syempre masasaktan, pero 'di ba? Accept the reality. Ang anak mo ay kinasuhan dahil meron itong kinalaman sa pagkamatay ng isang gobernador, 'di ba? So walang doon, walang masama doon pero syempre pa-victim effect si Topacio. Alam ko may bahay po sila dito sa Manila. Abante na dito. Tapos na. Do not worry, we are ready. We have been ready for 2 years. Thank you po. Thank you. Kainan na. Kainan na. Kainan na daw, sabi ni Topacio, 'di ba? So as of this moment, tignan natin kung ano po ang mangyayari sa pag-uwi ni Tevez. Kung ano po ang mangyayari diyan, 'di ba? Yung pattern of harassment and persecution na sinasabi ni Topacio, hindi po totoo 'yun 'di ba? Kung may pattern of harassment and persecution, 'di ba? Hindi makakapagtago si Tevez ng 2 taon doon sa Timor-Leste. Walang harassment, walang persecution kasi po pino-prosecute po siya. Dumadaan po siya sa proseso, hindi katulad na nangyari kay Gobroel Degamo na walang proseso ang pagkagurgur. Ang pagkawala dito sa mundong ibabaw. 'Di ba? Hindi po walang nanggigipit, walang kahit anuman lang na nananakit kay Tevez. Kung meron man siguro siyang maramdaman na ganoon, ay kasalanan niya yun. Bakit? Nag-taste siya ng ilang taon doon sa ibang bayan, sa ibang bansa. Hindi talaga siya igagalang doon, hindi talaga siya rerespetuhin doon. Dahil siya simpleng tao lang doon. Kahit na marami siyang pera, kahit na siya ay makapangyarihan, dahil meron siyang perang dala-dala papunta sa Timor-Leste, 'di ba? Ang tingin siya sa kanya doon ay isang turista. Isang bisita na anytime pwede nilang gawa ng katulad nung biglaang pagdampot. Walang magagawa si Tevez. Walang harassment dito. Ginusto lamang talaga ng Timor-Leste government na mawala na sa kanilang poder ang isang kriminal. At yan po ay naayon sa kanilang konstitusyon. Kahit saang bansa, kapag ikaw ay wala ng passport, automatic wala ka ng visa. So kapag wala ka ng visa, wala ka ng passport, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay ipapadeport. Sa ibang bansa nga, like Malaysia, bago ka ipadeport, ipapakulong ka muna ng 6 na buwan. Pag walang tumulong sa'yo,
6 na buwan kang makukulong, after 6 months, ikaw ay pauuwiin, ide-deport kung ano yung suot mo. Kunwari, ito ikay nahuli ng immigration officer, naka-uniforme ka ng pamasok sa trabaho, tapos ikay TNT sa Malaysia. Uuwi ka kung ano yung damit nung nahuli ka. Yon ang suot mo pauwi ng Pilipinas. I-escort ka pa ng mga immigration officer doon sa airport papunta sa iyong eroplano. Hanggang eroplano, talagang ikaw nakaposas at ikaw ihahatid hanggang Pilipinas ng mga immigration officer. Buti nga si Arnie Tevez hindi na pinakulong doon sa sa Timor-Leste ng 6 na buwan o ng ilang buwan bago siya i-surrender dito sa Pilipinas, bago siya ipatapon, di ba? So, tanggapin na lang ang realidad. Merong kailangang harapin na kaso dito, si Arnie Tevez, kaya po pinauwi. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. At Atty. Topacio, wag nang bumula bibig mo sa kakabunganga. Kitang-kita naman ng sambayan ng Pilipino na talagang deserve ni Arnie Tevez ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. So, congratulations sa buong Philippine government, sa lahat ng nagtulungan at nakipagtulungan at mga tao na tumulong para mahuli, mapauwi, mapatapon, mapabalik dito sa Pilipinas si Arnie Tevez. Maraming salamat po sa inyo dahil rule of law ang pinapaibabaw ng inyong mga prinsipyo. So, yun lamang po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas! Congratulations!